sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y inupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang
aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin.
our great God. Come on! In Mark 10:18, it says there, no one is good but one, and that is God. Hallelujah! Come on, church! Let's celebrate! Woo! Lord, you're always good. You're always merciful, God. Woo! Good and your mercy endureth forever. Sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing, we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody sing it out. One. You are good. Yes, He is always good. If you agree with me, come and let's worship the name of God. Woo. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time, worship. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing it out. You are good. Yes, you are. Yes, you are. He's always good. So good, so good, yeah. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on. You are good all the time, all the time. You are Declare this. You are good all the time, all the time. You are good. Come on, church. Just clap your hands. Even you're sitting, if you're sitting down or standing, just clap your hands. That's one way of our worship to our King of Kings and Lord of Lords. Woo! Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. He's always good. Lord, you are good and your
for saving me and forgiving me. Thank you for loving me, my God. Thank you for healing me and for blessing me. Thank you for holding me, my God. Words can't describe all the thanks in my heart, but I will endeavor to try. So with all my heart, I will thank you, God, and with all I am, I'll praise. For you're always good, and your love remains
mapagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Again, magandang umaga, pinagpalang umaga po sa lahat po na nakatutok na po sa ating live broadcast ngayong pong umagang ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share, nag-like, nag-follow, at nag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakakapag-like, nakakapag-follow, nakakapag-subscribe, nakakahit ng notification bell, kapatid, gawin mo na para lagi kang updated sa mga gawain ng Panginoon dito sa ating online, maging sa ating face-to-face. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga. Don't forget to share our live broadcast. Ayan. Tayo po ay napapanood sa dalawa po nating social media accounts. No po, sa ating official YouTube channel at official Facebook page. Kaya suportahan po natin ito lagi. At dito po tayo makakatanggap syempre ng mga words of wisdom galing sa Panginoon at words of encouragement, inspiration na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. And also, we are back para sa ating po pagpapatuloy ng ating Book of Genesis at sa life ni Abraham. Marami tayong matututunan sa Panginoon at salamat sa Lord dahil tayo po sa biyaya ng Diyos ay nakabalik para po makapagbigay sa atin ng makapaglingkod at magamit ng Panginoon sa kanyang biyaya sa pamagitan po ng yaman ng kanyang mga salita. Ngayon po, excited po akong batiin kayo ng isang pinagpalang umaga. Kaya po I hope and pray na kayo po ay ready na sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Sa mga kakatune in pa lang mga kapatid, magandang umaga po. Sa mga kapatid natin mula pa kanina sa pag-worship pa lang na talagang nadama natin ang kabutihan ng Diyos. Nagpasalamat tayo sa Kanya sa pamagitan ng pagsamba at pag-awit sa Kanyang mga pag-awit sa kanyang kabutihan at pagpapala sa ating buhay sa nakalipas sa isang linggo. Ay papasalamat tayo sa kagalingan, sa himala ng Panginoon na lagi niya pong ipinadadama sa atin. Excited po akong ibahagi sa inyo ang inihanda ng Diyos sa atin na mensahe para ipagpatuloy ang series sa buhay po ng lingkod niyang si Abraham. Okay? So tayo po ay nasa ikatlong bahagi na po ng series about Abraham. Kaya tutok lamang po kayo mga kapatid sa ating pong gawain. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Pero bago yung batiin mo natin, happy birthday. Good morning po sa lahat ng mga kapatid natin na naririto. Pasensyahan nyo na po yung aking pong pagsasalita. Hindi ko po masyadong maibuka pa yung aking bibig. Tayo po ay nagpapagaling, pero dire-diretso lang po ito. Biyaya ng Lord, ang Lord ang mangungusap, ang Lord ang siyang kikilos, ang Lord ang siyang mangunguna sa atin sa ating pong gawain ngayong pong umaga. Tayo po lahat ay sama-samang dumulog sa Panginoon at tingin natin ang presensya ng Banal na Espiritu ang manguna sa atin at bigyan tayo ng karunungan, kaalaman, kaunawaan at yaman ng mga salita niya na patuloy na magbibigay sa atin ng lakas, inspirasyon at gabay sa ating buhay spiritual. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Patuloy po naming dinadakila ka at pinasasalamatan. Salamat sa biyaya, salamat sa kagalingan, salamat sa buhay, salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga pangako ng iyong mga salita na lagi mong ipinaparanas, pinadadama sa aming lahat. Maraming salamat o Diyos dahil sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga pagsubok, lagi namin napapatunayan ang mga salita mo ay buhay. Ang iyong presensya ay laging nandiyan. Di mo kami niiwan, di mo kami pinababayaan. Lord, sa pagkakataong ito, sa huling linggo ng buwan ng Agosto, ay lubos po naming hinihingi at ninanais na muli maranasan po kayo at patuloy, Lord, na madama ang iyong presensya.
Patuloy po naming hinihingi na kayo po magbigay sa amin ng karunungan as we come to your presence, as we hear your word, Lord God, ay patuloy namin tanggapin ang iyo pong gagawin sa aming buhay. We expect this message, Lord God, na talagang will flow sa aming mga puso. Will flow into our lives, O God. At talagang pangunahan mo kami, aming banal na spirito. Samahan mo kami, gabayan mo kami. At Lord, we know that the blessing is always with us. Your favor is always ready for us. Your presence, Lord, is always there for us. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong sandali na amin pong pakikinig sa iyo pong mga salita. Kaya Lord, samahan mo kami, gabayan mo kami. Patuloy, Lord, na kayo po mangungusap sa buhay ng iyong mga anak. Pakalinisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Isip, salita at gawa, hingi namin ng tawad. Patuloy, Lord, na ikaw po ang manguna sa amin, sa aming matatanggap na mga salita mo. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ang iyong pangalan. Sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen. And Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Hindi pa po tayo tapos. Nagsisimula pa lamang po ang ating pong gawain. Binabati natin ang lahat po ng mga maagang nakatutok po sa ating live broadcast, sa mga nanonood ng replays, sa mga nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang panig ng ating bansa, na naaabot po ng ating Facebook Live at ng ating YouTube channel. Ay nagpapasalamat po tayo sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Teka lang po, ayusin ko lang po ito. Ayan. 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 Teka lang ha. Ayos lang natin. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Last time, ang ating pong pinag-usapan, kung naalala nyo po, ay pinag-aralan po natin yung buhay ni Abraham patungkol sa una, yung pagiging isang anak ni Abraham. At napag-aralan din po natin si Abraham and the nation of Israel. And also, ngayon, pag-aaralan naman natin ay the son of Abraham and the sons of Abraham. So anong pagkakaiba ng son of Abraham sa the sons of Abraham? No, yung anak ni Abraham at yung mga anak ni Abraham. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon pong umaga. No po. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 1, sabi po, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus Christ. Mula pa sa angkan ni David, si David ay mula sa lahi ni Abraham. No? So si Jesus at na kay Kristo Jesus ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. No po? Kaya sinabi po sa Matthew 1:1, no, chapter 1 verse 1, sa takdang panahon, dumating si Jesus bilang katuparan ng pangako mula sa lahi ni Abraham, mula kay Abraham. Ano po? So si Jesus at na kay Jesus ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. When you go to Luke chapter 1 verse 54 to 55, tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi, na kaawaan niya sila magpakailanman. Pag pumunta po kayo ng verse 72 to 73, kaawaan niya ang ating mga ninuno at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na ipinangako niya
sa ninuno nating si Abraham. Again, si Jesus at si Jesus lang ang naging katuparan lang lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. So ganito din po yung pattern ng preaching ni Peter sa Acts chapter 3 at ni Stephen sa Acts chapter 7. Pinakita po doon ang kasaysayan ng Israel ay nagmula kay Abraham, pero lahat ng ito ay patungo kay Jesus Christ. Bagamat dumating si Jesus nang ipinanganak siya ni Maria, no? Meron na siyang existence kahit sa panahon pa lang ni Abraham, may existence na si Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa mga Hudyo, sabi niya sa verse 56 ng John chapter 8, natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya. So sa Ingles, ang pakaganda eh. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. So sinabi ng mga Hudyo, di ba, na nandun na si Jesus, nandun na yung kanyang existence kahit sa panahon pa lang ni Abraham. Nakita na siya ni Abraham. No? Sabi diyan, no, na si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Coming from the word of the Lord Jesus. At nakita na niya si Abraham, no, noong pang simula. Kaya nagtaka itong mga Hudyo kay Jesus habang sinasabi niyang nakita na siya ni Abraham at nakita niya na rin si Abraham. Nagtaka yung mga Hudyo. 30 plus years old pa lang si Jesus noon, pero sabi ng mga Hudyo, paano mangyayaring nakita mo? 30 taong ka pa lang. 3 taong gulang ka pa lang. Pero sabi ni Jesus, bago pa si Abraham, siya'y naroroon na. Kaya ang sabi ng verse 58 ng chapter 8 ng John, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang totoo. Ito ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. So, kung may isang 30 plus years old na tao na nagsasabing siya'y anak ng Diyos, na magsasabing nakita niya na si Abraham na pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ito'y si Abraham ang kanilang ama. Galing sila sa lahi ni Abraham. So sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nandun na ako, nariyan na ako. Sa mga Hudyo, mga kapatid, isang kalapastanganan, isang, ano ba sa ibang Tagalog ng blasphemous? Isang maling pananalita, isang malaking kasalanan na magsalita ka ng ganito sa kanila, no? Yung isang blasphemous para sa mga Hudyo, yung ganyang pananalita na sinasabi mo na pinanganak si Abraham, nandoon na si Jesus. 30 plus years old pa lang si Jesus, no? Alam naman natin, sinasabi ni Jesus, ito yung totoo. Siya ang son of Abraham, pero nakakahigit siya kay Abraham. Sinasabing galing siya sa lahi ni Abraham, pero sinasabing mas nakahihigit siya kay Abraham. Bakit? Hindi lang siya son of Abraham. He is also the son of God. The son of the living God. Galing nga ang mga Hudyo kay Abraham, pero sabi ni John the Baptist, huwag silang mag-assume na totoong anak sila ni Abraham. Alam natin na ang Hudyo ay galing sa lahi ni Abraham, pero sinasabi ni John na huwag silang mag-assume na totoong anak nga sila ni Abraham. Dahil hindi lahat anak ni Abraham. Romans 9:7. Hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay may tuturing na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na nagmumula kay Isaac, ang mga anak lang na magmumula kay Isaac, ang mga lahi na aking pinangako. So makikita natin dyan, maaaring sa dugo, oo, galing sila sa lahi ni Abraham, pero pagdating sa pananampalataya sa Diyos ay hindi. Ganon din ang sinabi ni Jesus sa kanila. Dahil sa pagtatangka nilang patayin si Jesus. Ano sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 33?
Sumagot sila kay Jesus, sabi nila kay Jesus nagmula kami sa lahi ni Abraham. Uy, ba't mo kami pinaparatangan na hindi lahat kami galing kay Abraham? Ang sabi nila, nagmula kami sa lahi ni Abraham. At kailanmay hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit mo sinasabing palalayain kami? Talon tayo ng 37. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham. Pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Yun ang sabi ni Jesus sa kanila. Dahil tinatangka nilang patayin si Jesus. No? Hindi si Abraham ang ama nila. No? Pinapaalala ni Jesus, kung anak kayo ni Abraham, galing kayo sa lahi ni Abraham, bakit nyo tinatangkang patayin ang ipinangako ng Diyos kay Abraham? Hindi si Abraham ang ama nila. Sino ang ama nila? Tumalon tayo ng 39 to 40. Sinabi ng mga tao, si Abraham nga ang aming ama. Sumagot naman si Jesus, kung totoo nga mga anak kayo ni Abraham, dapat tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa ni Abraham. Pagtungtong ng 40, ngunit tinatangka ninyong patayin. Tinatangka ninyong patayin si Jesus. Kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanang narinig ko mula sa Diyos, hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Pagtungtong po ng verse 44, sino ang ama ninyo? Ba't kayo nagtatangkang patayin ako? So, hindi si Abraham ang ama ninyo, ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, mamamatay tao. Ang Diyos di mamamatay tao. Hindi tinuro ni Abraham na magpumatay ng tao. Pero kayo, bakit nyo ako pinagtatangkaang patayin? Sabi ni Jesus. At kung nga, hindi si Abraham ang ama ninyo dahil sana man lang tinularan nyo yung mabubuting gawa na ginagawa ni Abraham. Ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. Ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. No? Ano sabi? You are of your father the devil. No? So maaring sumasampalataya ang mga magulang mo, ang mga ninuno mo, ang lahi mo, pero ang sinasabi ng malinaw ng Biblia, hindi automatic na kapag sumasampalataya ang mga magulang mo, galing ang mga magulang mo sa lahing sumasampalataya sa Diyos, hindi automatic na isa ka rin sa mga anak ng Diyos. Uulitin ko po, maaring sumasampalataya, galing ka sa pamilya na naglilingkod sa Panginoon, galing ka sa lahi ng mga nagpapastor, naglilingkod, mga leader na galing sa iglesia, pero hindi automatic na ikaw na apo ay isa na ring anak ng Diyos kung hindi ka rin sumasampalataya kagaya ng magulang mo. Ang kasalanan namamana. Ang pananampalataya ay hindi. Ulitin ko po. Ang kasalanan namamana. Hanggang ika-4 na salinlahi. Ama. Ang pananampalataya ay hindi. So kailangang meron tayong tunay na pagsisisi, meron tayong tunay na pananampalataya sa puso natin. Kanino? Kay Jesus. Tulad ni Zacchaeus, si Zacchaeo, sabi ni Jesus sa kanya, Luke 19, verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Galing siya, no, sa lahi ni Abraham. So dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya rin ay mula sa lahi ni Abraham. So meaning to say, like father, like son. Kung si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, may tuturing ka ring anak kung sumasampalataya ka rin katulad ni Abraham sa Diyos. Ulitin ko po. Kung si Abraham ang sumasampalataya sa Diyos, may tuturing ka ring anak kung sumasampalataya ka
na tulad ni Abraham sa Diyos. So like father, like son. Dapat kung papaano sumasampalataya yung ama, ganun din sumasampalataya ang anak. Tama? Tinutularan. Like father, like son. Kaya si Jesus, hindi siya kikilos ng hindi ayon sa kalooban ng kanyang ama. Kung ano sabihin ng kanyang ama, yun ang kanyang susundin. Alam niya yung boses ng kanyang tatay. Alam niya yung boses ng kanyang ama. At bilang anak, sinusunod niya kung ano yung gusto, kalooban ng kanyang ama. Kung anong gusto ng ama, kung papaano minamahal ng ama ang sanlibutan, ganun din dapat mahalin ng anak ang buong sanlibutan. Like father, like son. Kaya sinasabi sa Romans chapter 4 verse 16, kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya, hindi po sa kung anong pinagalingan mo. Para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham, hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya rin tulad ni Abraham na ama nating lahat. So malinaw, mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos. So sinasabi sa Galatians 3:7, malinaw na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. So kung si Abraham, naglilingkod, sumusunod, na sumasampalataya sa Diyos, dapat tayong mga nagkiklaim na anak ni Abraham ay same pattern ng ginagawa ng ating ama. Tama? So ang tanong, kabilang ka ba sa anak ni Abraham? Are you one of the sons of Abraham? No? Oo. Kung tulad niya, yung sagot mo, oo. Kung tulad niyang sumasampalataya ka rin sa pangako ng Diyos na nagkaroon ng katuparan kay Jesus Christ. So kung sumasampalataya ka kay Kristo sa araw na ito, sa oras na ito, si Jesus ang true and better son of Abraham, ano naman ngayon kung anak ka ni Abraham? So kung naniniwala ako kay Jesus, who is the true and better son of Abraham, ano naman ngayon kung anak ako ni Abraham? Ibig sabihin, kung ikaw ay anak ni Abraham, tagapagmana ka ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ano sabi ng chapter 3 verse 29? At dahil kay Kristo, dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham. Naging bahagi ka ng lahi ni Abraham dahil tayo'y na kay Kristo na. At dahil doon, na tayo'y na kay Kristo na at kabilang na tayo sa lahi ni Abraham, tayo po'y mga tinuring na mga tagapagmana na mga ipinangako ng Diyos kay Abraham. Tagapagmana ka, pangako ng Diyos kay Abraham at ang kanyang salinlahi na sumasampalataya din sa Diyos, at ngayon dahil kay Kristo, tayo po'y naging bahagi, naging kabilang sa lahi ni Abraham at sa pangako ng Diyos kay Abraham. Naging tagapagmana tayo ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ang tawag sa iyo ay heirs according to promise. No? Ikaw ay magiging tagapagmana. No? Magiging tagapagmana ka lang if you belong to Christ. Okay? Sa panahon ngayon, you must be connected to Christ. Konektado ka sa kwento ni Abraham, konektado ka sa pangako ng Diyos kay Abraham, konektado ka sa pagpapalang nakalaan kay Abraham kung ikaw ay na kay Kristo. So don't pretend that you are part of God's Abraham's sons if you are not a believer of Jesus. Again, if you are one of the heirs according to promise, you must be in Christ Jesus. Konektado ka dapat sa kwento ni Abraham, konektado ka dapat sa pangako ng Diyos kay Abraham, konektado ka sa pagpapalang nakalaan kay Abraham kung ikaw ay na kay Kristo. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo, kasama ka sa maraming
darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac, Jacob sa kaharian ng langit. Matthew 8:11, sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakaing kasama ni na Abraham. Hindi Hudyo, hindi lang Hudyo. Sabi ng Lord, maraming hindi Hudyo pa ang makakasamang kakain ni Abraham, Isaac, at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Siyempre doon yun sa langit. So, kaharian ng langit ang mamanahin natin. So, kung ikaw ay na kay Kristo, ang iyong mamanahin ay ang kaharian ng langit, the kingdom of God. Paano kung hindi ka kabilang kay Kristo? Papaano kung hindi ka naniniwala kay Jesus? Papaano kung nananatili kang hiwalay sa Kanya, papaano na? So kung hindi tayo sumasampalataya kay Kristo, ano mangyayari sa atin, Pastor? Kung wala ako kay Kristo? Yung hindi sumasampalataya kay Kristo at patuloy na sa sarili mo at sa gawa mo sa sarili mong gawa nagtitiwala, ito po ang sabi ng Bible sa mga taong hindi nananampalataya kay Kristo. Luke 13:28, iiyak kayo at mangangalit ang inyong mga ngipin. Kapag nakita ninyo si Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos, habang kayo naman ay itinaboy palabas. Isipin nyo, habang kayo'y pinagtatabuyan, nakikita nyo magkakasalo sa langit, kasalo ng mga nanampalataya kay Kristo, si Jacob, si Isaac, at si Abraham. Kasalo doon sa handaan. Kasalo doon sa kaharian ng langit. Kung ikaw ay hanggang ngayon, ay wala pa sa Panginoon, napakalaki ng nakasalalay kung ikaw ay hindi konektado kay Abraham by faith in Christ. Napakahalaga po ni Kristo para ikaw ay maging bahagi, maging tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Faith in Christ is the only solution. Faith in Christ is the only way. Faith in Christ is the only truth. And faith in Christ is the only life that you can experience after this life here on earth. Amen? Napakalaki po ng nakasalalay. Kaya napakahalaga po ng ating gagawing desisyon. Ang pagmamahal ng Diyos sa kasangkatauhan ay matindi. Nais ang Diyos na maging kabilang tayo sa magiging tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung hanggang ngayon ay wala ka pa kay Kristo, ako'y nakikiusap sa iyo, kapatid. Kung ikaw ay naririto sa live broadcast na ito, simple lang ang nais ng Panginoon. Ipadama sa iyo ang kanyang pagmamahal. Nais ng Diyos na maligtas ka. Nais ng Diyos na maipadama sa iyo ang pagpapatawad, ang paglilinis, ang biyaya, ang langit na kanyang ipinangako sa atin. Simple lang ang nais ng Panginoon. Just repent. Repent to all your sins. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Trust in God. Believe in God. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And also, mga kapatid, receive a brand new life coming from the Lord through the help of the Holy Spirit. At kung ikaw ay na kay Kristo na, kung wala kay Kristo, yun ang dapat mong gawin, manampalataya, magsisi sa kasalanan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sumunod sa kanyang kalooban, at baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kung ikaw naman ay na kay Kristo, ano naman ang gagawin mo? Tingnan mo ngayon ang buhay mo sa kwento ni Abraham. Ang masaklap kasi, mga kapatid, ewan ko kung kayo'y mag-a-agree. Ang tinitingnan mo yung buhay ng kung sino-sino sa mundong ito. Kristiyano ako pero nakatingin ako doon sa buhay ng kung sino-sino. Kung ikaw ay na kay Kristo, tingnan mo ngayon ang buhay mo sa kwento ni Abraham, hindi sa kwento ng kung sino-sino sa mundong ito. Ang lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham ay sa iyo dahil kay Kristo. 2 Corinthians
Luke 13:28. Ito muna. Kung hindi mo gagawin na makakilala kay Kristo, ito po, Luke 13:28, kung huli na ang lahat, ano sabi, iiyak kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita nyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos habang kayo na may tinataboy sa labas. Naalala mo yung ano? Naalala nyo yung si Lazaro at ang mayaman? Nakita ng mayaman si Lazaro kasama ni Abraham, nasa Abraham's bosom. Nakikiusap siya na kung maaari ay paalalahanan ng kanyang mga mahal sa buhay na yung kanyang pinagdadaanan ay napakahirap, no, ng kanyang sinasapit doon sa impyerno. Kaya kung hanggang ngayon mga kapatid, wala pa tayo kay Kristo, nakikiusap po ako. Ito yung tamang pagkakataon na nais ng Diyos magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Tanggapin yung Kanyang inaalok na buhay na walang hanggan. Hindi tumitingin ng Diyos sa kung ano ang ating nakaraan, tinitingnan ng Diyos kung anong kaya niyang gawin, kaya niyang baguhin, kaya niyang ayusin, kaya niyang pagpalain sa buhay natin. At nais niyang baguhin ang ating buhay. Ano po? Kaya kung hanggang ngayon mga kapatid, wala pa tayo kay Kristo o maaari namang ikaw ay na kay Kristo, tingnan mo ang buhay mo. Ako ba'y sumusunod, nananampalataya katulad ni Abraham? No? Kasi lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham, kung tayo ay mananampalataya katulad ni Abraham at susunod sa Panginoon, kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin lahat ito ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin, tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Amen? So, ipinapakita po sa atin na mayroon pong great blessing na naghihintay sa atin. That is the point ng Lord sa atin. Na doble ata ito. Ayan. Unang nais na makita ng Diyos sa atin, yung great blessing. Ibig sabihin, kung sinasabi ng Panginoon na kahit gaano karaming pangako ng Diyos, tutuparin niya ito sa pamagitan ni Kristo. Ang daming pangako ng Diyos kay Abraham, tutuparin ito ng Panginoon. And ang gusto ng Lord na makita mo, yung great blessing na naghihintay sa iyo dahil kay Kristo. No? So, ibig sabihin, if I have Christ, I have the blessing. Not just blessing, but also great blessings. No? May great blessing na naghihintay sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Because of Jesus. So, hindi tayo dapat mainggit bakit mas mayaman sila, mas marami silang pera, mas marami silang ari-arian, mas marami na dapat magtrabaho ako na magtrabaho para ako'y yumaman. Dahil kay Jesus lang, sapat na. Jesus is your great blessing. Hindi ka man maging singyaman ni Abraham, no, sa dami ng kanyang mga ari-arian, pero ang blessing na meron ka ay higit pa sa tinanggap mo. Higit pa sa tinanggap ni Abraham sa Diyos. Bakit? Ano sabi ng Lord? Ephesians 3 and 4, chapter 1, verse 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At ito po sabi ng Lord, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya, mga kapatid. So, ano sinasabi ng Lord sa atin? God bless you. No? With every spiritual blessings in the heavenly places. Naintindihan niyo po ba yung lahat ng pagpapalang espiritual? All spiritual blessings. Ang interpretation po ng mga mababaw ang kanilang pag-unawa rito, sa langit na lang ako liligaya. No.
Ang spiritual blessings is a spiritual favor coming from Jesus. Na lahat ng iyong gagawin, if you do it with in Christ Jesus, you will be blessed. Tama? The favor is in you. No? God will work in your hands, and the favor of God is always upon you. Ano ba yung blessings of Abraham? Ano ba yung blessing na meron si Abraham na dumating sa mga hentil? Isipin niyo po mga kapatid, dati Hudyo lang. Ang sabi ng Bible, hindi lang mga Hudyo ang tatanggap ng mga pagpapala, mga pangako. Tatanggap din maging ang mga hindi Hudyo. Magiging kasalo sa handaan sa kaharian ng langit. So, anong pinangako ng Diyos? Ano bang blessing ang pinangako ng Diyos? Ano sabi ng Galatians 3:14? Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. It's a promise spirit. No? Yung sinasabi ng Bible. Dahil kay Kristo, tinanggap mo ang Diyos. Siya ang pinakamalaking pagpapala na tinanggap mo sa buhay mo. Uulitin ko po. Dahil kay Kristo, tinanggap mo ang Diyos. Tama? Siya ang pinakamalaking pagpapala na tinanggap mo. Greater than all the riches and pleasure of this world can offer, siya yung ating great reward. Great blessing. Ano sabi ng Bible? Genesis 15:1, pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa pamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abraham, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. So yung gantimpala, yung great reward na binigay ng Diyos, pinangako ng Diyos kay Abraham, yung great reward is a great blessing, a promise spirit coming from the Lord na dapat ma-experience natin na nasa Panginoon. Not just blessing. Great blessing awaits to those in Christ Jesus. Amen? So not just blessing, great blessing ang binigay ng Lord. Sumunod, not just land, hindi lang lupa, lupang pangako ang ibibigay sa ng Lord. It's a great land. Amen? So nalulungkot tayo dahil hanggang ngayon nangungupahan tayo, hanggang ngayon wala tayong sariling bahay. Sabi ng Panginoon, kung ang Diyos na may nananahan sa iyo, masigit ka pa sa may-ari ng maraming bahay, maraming lupa. Ang dami mong ang bahay, ang laki nga ng bahay mo. Hindi naman kasama si Jesus. Ang dami mong ang lupa, ang dami mong ang ari-arian, wala naman si Kristo sa iyo. Amen? Ang dami mong ang negosyo, ang dami mong ang bank account. Namatay ka lang, naiwan mo lang lahat. Tama? So bakit tayo malulungkot kung hanggang ngayon wala pa tayong sariling lupa, wala pa tayong sariling bahay, hindi ba tayo kayang pagpalain ng Lord? Kayang-kaya tayong bigyan ng pabor ng Panginoon. Nasa atin ang great blessing, nasa atin ang great land. Pinangako ng Lord yan kay Abraham at dahil tayo na kay Kristo, naging bahagi tayo ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. So kung ang Diyos ay nananahan sa atin, if God is dwelling upon us, no, you are now in God's dwelling place. So meaning to say, hindi mo problema ang lupa. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa sarili mo, hindi ko dapat problemahin ang lupa. I have the great land. If God is with me, every possession, every blessing, every properties, every businesses, no, belongs to God because God is with me. Amen? So, kung wala ka pa niyan, tanggapin mo na. At mas maganda kung magkakaroon ka niyan, alam mong kasama mo ang Diyos sa lahat ng bagay. I remember, ang sabi nung isa nating kapatid, sabi ng isang nirerespeto ko pong lingkod ng Panginoon. Sabi niya, if God permitted to bless you, He will bless you.
Promise ni God yan eh. Pero dapat, alam mo na ang blessing ng Lord nandyan na sa'yo. You have to do your part. No? Dapat gusto mo rin. Kasi pag ayaw mo, hindi ipe-permit ng Lord. Tama? So, great land is number 2 promise ng Lord kay Abraham and number 2 promise ng Lord sa atin. Great blessing, great land. So, next, great nation. Bakit tayo maiinggit sa ibang mga anak na malaki at masaya ang pamilya? Ba't tayo hindi masaya? No? Tandaan mo, you are not just a small family. You are now belong to God's people. You are in great family in the faith because of Jesus. First Peter chapter 2 verse 9 to 10. Ngunit kayo mga taong pinili, mga maharlikang pari, mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. You are now belong to God's people. No? Great nations meaning malaking pamilya ang meron ka. Maliit man kayo, nawalan man kayo ng mahal sa buhay, you belong to God's family. You have your spiritual family. No? Kaya nga, malaking bagay na nakikita mo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Meron ka pang, dahil kay Kristo, lumawak ang iyong pamilya. Hindi lang ang iyong mga magulang, hindi lang yung mga kapatid mo. Paano kapag tinakwil ka? Paano pag nawala sila? Ikaw na lang nag-iisa, hindi ka nag-iisa sa mundo. You have your spiritual home. HPC is your spiritual home. Paano pag nawala ang HPC? We have other body of Christ. We have a family. Hindi lang HPC ang pamilya natin. Marami tayong pamilya sa Panginoon. Minsan, sabi nga, mayroong pamilya na higit pa sa kapatid ang turing sa iyo. Higit pa sa kadugo, no? Ang turing sa iyo. Makikita natin yan. Mas magugulat ka, bakit yung mga kapatid natin sa Panginoon, ganun sila magmahal sa iyo, yung sarili mong, di ba, sarili mong magulang, sarili mong pamilya, sarili mong mga kamag-anak, hindi ganun ang trato sa iyo. So magugulat ka, bakit nung nasa Panginoon na ako, iba na yung treatment noon? Because you belong to God's people. You belong to God's family. You are part of God's family, no? In faith in Jesus, through Jesus. So not just great blessing, not just great land, not just great nation, great name din, mga kapatid. Tingnan niyo po, bago yon. Sabi, dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon mga sakop na niya kayo. Noon hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon kinaawaan na niya kayo. Ito na po yung pang-apat. Ibibigyan ka ng pangalan, no? Natanyag sa lahat ng bansa. Sabi po ng Diyos kay Abraham. So hindi lang si Abraham ang nagkaroon ng great name. Nainggit tayo bakit parang hindi tayo sikat. Nainggit tayo bakit hindi tayo masyadong kilala sa sosyedad, no? Sosyedad. Hindi tayo kilala na sikat na na kilalang kilala ng maraming tao. Wala man tayong katulad ng mga pangalan ng mga kilalang sikat na celebrity. Wala nga tayong great name na katulad ng pangalan ni Abraham. Pero ang identity mo, kapatid, ay nakatali kay Kristo. Na ang pangalan ay name that is above every name. Philippians 2:9, kaya naman itinataas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. So if I have Christ in me, no? Kadikit ng aking pangalan, kadikit ng aking identity, nakatali kay Kristo na ang pangalan ay name that is above every name. I have Jesus. Meron siyang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. I have Jesus in my life. Oh. So, ang ambisyon mo ngayon sa buhay ay hindi dumami ang mga followers mo. Ang ambisyon mo sa buhay hindi lang dumami ang subscribers mo. Hindi lang para makilala ang pangalan mong higit sa lahat ng pangalan sa buong mundo.
So tama po yung sinasabi ni Pedro 2 Peter 1:4. At sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niya mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ng mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. So mga kapatid, ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, kung ambisyon mo lang na sumikat, ambisyon mo lang na magkapangalan, mga kapatid, darating ang araw sa maliit na pagkakamali mo, masisira ang iyong pangalan. Dati tinitingala, ngayon sinisiraan. Ganyan pa naman ang mundo. Sa sampu mong ginawang tama, isang pagkakamali mo lang, burado ang lahat ng 10 ginawa mo. Tama? So, pero paano ka makakatiyak na talagang tatanggap ka ng pangako? Great blessing, great land, great nation, and great name. No? Paano ko matitiyak sa akin na ipagkakaloob ng Diyos din ito sa akin sa pamagitan ni Kristo ang pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham? Hindi ba ito babawiin ng Diyos? Sabi ng Diyos kay Abraham, ang tawag sa kanyang pangako kay Abraham is a permanent covenant. It's an everlasting covenant. No? Again, ang tawag ng Diyos sa pangako ng Diyos kay Abraham is a permanent covenant. It's an everlasting covenant, not just to Abraham, not just to the family of Abraham, hanggang sa dulo ng salinlahi nito. At meron siyang ipinakita kay Abraham para ma-demonstrate na sure na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Nandun po yung ikasampung threat na ating pag-uusapan. Tutuloy ko po dahil 9 na threats yung pinag-usapan natin. Nangyari po sa ikasampung threat, no, na hindi ko po nabanggit sa story ni Abraham, na meron pong ipinakita ang Diyos kay Abraham na i-demonstrate ng Panginoon na sure na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Let's go to threat number 10. Tatapusin ko na po ito. Directly, pinag-usapan po natin sa Genesis 22, ito po yung ikasampu, yung offering of Isaac. Directly initiated pa ng Diyos yung threat na ito. Pinaliwanag po sa Genesis 22 verse 1 and 2, nang dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham, tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at iaalay mo siya sa akin bilang handog na sinunog. Hindi po biro yung pang-10 threat. Kaya ako pinapakita sa inyo that there is a blessing, there is a great blessing, great land, great nation, great name na ipinangako ang Panginoon. But suddenly, at the end of this, magtatanong ka, tutuparin kaya talaga ng Diyos ito? And let me show you directly kung anong ginawa ng Diyos kay Abraham para pakita sa kanya kung gaano katotoo ang pangako ng Panginoon. Nagbibinata na si Isaac. Sinabi ng Diyos kay Abraham, dalhin mo ang anak mo, nag-iisa at pinakamamahal mong anak na si Isaac sa bundok ng Moriah. Ihandog mo siya sa akin bilang handog na susunugin. And what's going on here? Binigay ng Diyos, pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak. Binigay ng Diyos si Isaac kay Abraham, kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak. No? Sanay po si Abraham na maghandog sa Diyos. Pero ibang usapan ang ihandog ang sarili mo at kaisa-isa mong pinakamamahal na anak. Saka bakit, di ba kay Isaac dadaloy ang pangako ng Diyos? So paano mangyayari yung pangako ng Diyos na sa lahi ni Isaac kung papatayin at ihahandog si Isaac sa kanya? Saka tama bang iutos yun ng Diyos? We don't know the real struggle na meron sa Abraham during that time. No? Sa mga ganitong question na tulad natin ngayon. Iniisip natin,
Kung tutuparin ng Diyos ang great blessing, great name, great nation, great land, kung lahat yan, napangako na yan, para bang taliwas ito sa pinapakita ng Diyos. Nandun na po sa punto na buo na ang tiwala ng Diyos buo na ang tiwala ni Abraham sa Diyos kasi kilala niya ang Diyos eh. Kaya ang ginawa niya, sumunod siya sa Diyos. Kahit masakit sa kanyang loob, bagamat maaari may struggle siya, no? Kasi kung papatayin man si Isaac, kaya ng Diyos na siya'y muling buhayin. Siguro yun ang thinking ni Abraham. Ang sabi sa Hebrews 17:19, may pananampalataya, kaya tinawag na ama ng pananampalataya si Abraham dahil handa niyang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak ni si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Bakit? Sa verse 19, sinagot tayo, bakit handa niyang ihalay? Sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos, at ganoon nga ang nangyari, parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Matindi na ang pinagdaanan ni Abraham. Matindi na ang pinagdaanan niya sa ginagawa ng Panginoon, sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kung siya 100 taon at ilang taon na sila, matatanda na sila mga kapatid. Pero doon mo makita na nangyari ang supernatural blessing ng Lord sa kanila, na himala na nagkaroon pa sila ng anak. Imposible ba sa Diyos na kung iaalay niya si Isaac sa Panginoon, ay hindi niya kayang buhayin muli ang kanyang anak? Ganun na kalalim ang relasyon ni Abraham sa Panginoon. Kaya sabi ni Abraham sa mga tauhan niya nung malapit na sila sa lugar ng paghahandugan, maiwan muna kayo dito, no? Kami na muna ng anak ko, bantayan niyo yung mga asno, aakyat kami sa bundok para sumamba sa Diyos at babalik din kami agad. So, anong pumapasok sa isip niya? Meaning to say, alam niya yung ginagawa niya, alam niya kung anong ginagawa ng Diyos. No? Sabi niya, kami. No? At nung nagtataka si Isaac, bakit walang hayop na daladala para gagamitin sa offering, sabi ng ama, sabi ni Abraham sa kanya, God will provide. Ang Diyos mismo magbibigay ng tupang ihahandog. At nagpatuloy po sila sa paglakad. Kaya nung papatayin na niya ang anak niya, para ihandog sa Diyos, pinigilan siya ng Diyos at nag-provide ang Diyos ng tupa bilang kapalit ni Isaac. Ang kwentong ito mga kapatid ay hindi tungkol sa parenting. Hindi rin po ito patungkol sa pagbibigay ng offerings natin sa Diyos. Ang significance ng mga pinagdaanan na ito, no, ni Abraham ay higit pa sa parenting at sa offerings sa pagbibigay natin sa Panginoon. This is the significance of this story. There is a cost of redemption. No? The cost of redemption was total, but what God required, He provided. Kung ano ang hinihingi ng Diyos, siya ang magbibigay kung anong kaya nating ibigay sa Kanya. The faith of Abraham points us away from Abraham to God and to the God who sees, the God who provides. God had a further purpose in summoning Abraham to Mount Moriah. He is not only desired to test and strengthen Abraham's faith, he also desired to inform the faith of Abraham, to show Abraham by symbol that God would pay the price of redemption. Ipinakita po ng Diyos kay Abraham at pinapakita po sa atin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo that He was taken to the very area where the temple would later stand, to the very mount of the cross of Calvary would be erected. The lamb that God would provide would take away sins by the sacrifice of Himself. Ibig sabihin mga kapatid, katulad ng mga inaalala natin every time na may Holy Week, iisipin natin yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Ang Diyos ang nagkaloob
Yun po yung ibig sabihin. Kapag ang Diyos ang nag-require, He will provide. The Lord will provide everything that we need. Ano po? Ang Diyos ang nagkaloob ng substitute na sacrifice, hindi si Isaac ang kailangang ihandog, isakripisyo, kundi nagkaloob ang Diyos ng kapalit na lamb na isasakripisyo, and that is Jesus Christ. Siya ang nagsakripisyo, siya ang ipinako sa krus, hindi ikaw. Imbis na ikaw ang dapat mamatay, ikaw ang dapat maparusahan, ako ang dapat maparusahan, ako ang dapat mamatay sa kasalanan. Tayong lahat na makasalanan ang deserve na tanggapin ang maipako sa krus ng Kalbaryo. Pinalit yon. May ibang nagsakripisyo para sa iyo. Para patunayan sa iyo na tunay ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, handa niyang ipalit ang kanyang sariling anak para lang matupad ang pangako ng Diyos sa buhay natin sa pamagitan ni Abraham. Siya ang nag-iisang anak ng Diyos. Para tayo maging anak ng Diyos, siya ang naging substitute sacrifice. Siya na pinakamamahal ng Diyos. Ipinalit niya para lang makaranas tayo ng pagmamahal ng Diyos. Ganyan katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ganyan siya katapat para sa ating lahat, mga kapatid. Ganyan siya katapat sa buhay natin. Ganyan katapat ang Diyos sa mga pangako niya. Kaya kung nahihirapan ka mang magtiwala sa Diyos ngayon, nahihirapan kang sumunod sa Diyos ngayon, mga kapatid, sinasabi niya sa iyo, remember what Christ has done for you. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka dapat pagpalain. Hindi ka dapat magkaroon ng great blessing, great land, great nation, great name. Hindi mo deserve yan. Hindi natin deserve yan. But because God loves us, ang sabi ng Lord, I want to bless you. I want to bless your name. I want to bless your land. I want to bless great name, great blessing, great nation, di ba? Great land. Lahat yan, blessing ng Lord eh. Kaya kung nahihirapan ka magtiwala ngayon sa Lord, nahihirapan ka sumunod sa Panginoon, sinasabi niya, tingnan mo yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Gusto ng Lord, maranasan mo yung pagpapala. Ikaw ang kulang eh. Kulang tayo sa paniniwala. No? God is a God of giver. Giver of blessing, giver of life. No? Giver of everything. He provided everything that we need. Bagamat siya ang nagre-require, siya ang nagkakaloob. Diba? Nagbibigay tayo dahil siya ang nagbigay. May naibibigay ka, may na-offer ka, meron kang naitatites, meron kang na-i-offer sa Panginoon, merong buhay na ibibigay. Kasi bakit? May unang nagbigay. Makakapagtrabaho ka ba kung walang buhay? Makakapagbigay ka ba kung di ka niya binigyan ng pera? Makakapag-provide ka ba sa iyong pamilya? Gaya ng nire-require kapag ikay nagkaroon ng pamilya, kailangan maging obligasyon mo na i-provide ang lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya. So, paano mo magagawa yun kung walang Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas, walang nagbigay sa iyo ng pagpapala, walang nagbigay sa iyo ng abilidad para mag-produce ng kung anong meron ka ngayon? Everything belongs to God, not because of you. So kung nahihirapan ka magtiwala sa Diyos ngayon, kung nahihirapan ka sumunod sa Kanya, tandaan mo, may Diyos na naunang nagbigay ng buhay niya para sa iyo. At habang sa Kanya ka nakatingin, titibay ang tiwala mo sa Diyos. Lalalim ang commitment mo sa mga na sumunod sa Diyos katulad ng pagsunod ni Abraham. Katulad ng pananampalataya ni Abraham. When then shall we say to these things, if God is for us, who can be against us? Sinasabi ng kanyang mga salita sa atin, mga kapatid, tinawag ni Abraham, Romans 8:31-32. Ngayon, kung isipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ng Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay
laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Ang Diyos ang naglalaan, ang Diyos ang nagbibigay. Dito po pinagmulan, sabi ni Abraham, ang kasabihang ang Diyos ang may nilalaan sa atin. Sa bundok ng Panginoon, may inilalaan siya. Kung nahihirapan tayong sumunod ngayon sa Panginoon, marahil struggle ka, kapatid, na ibigay ang sarili mo sa Kanya. Struggle ka sa paglilingkod dahil may sakit ka. Sabi ng Lord, kapatid, struggle ka ngayon dahil meron kang financial difficulties, meron kayong family problems, meron kang dinadaan ng pagsubok ngayon. If God requires, He provides. Nais ng Diyos malaman mo na yung kanyang kaisa-isang anak, hindi niya ipinagkait na ibigay para sa iyo. Anong hindi niya kayang ibigay para sa iyo? At kung ang Diyos ay nasa sa iyo, sino ang laban sa iyo? No? Kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi mong panig sa atin ng Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin dahil nasa atin ang Panginoon. Iniisip mo, bakit ganun? Mas marami silang pera, hindi sila nahihirapan, parang mas masaya sila. Okay lang. Why? God is with you. Kailan ba pinabayaan ng Diyos ang mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya? Kailan ba pinabayaan ng Diyos ang mga anak niyang lubos ang pananampalataya sa Kanya? Imagine kung sarili niyang anak hindi niya pinagkait. Ano pang hindi niya kayang ibigay sa atin? Ngayong araw na ito, damhin natin. Oo nga, no? Lahat ng meron ako, ibinigay ng Panginoon. Nire-require man ako ng Diyos sumunod, nakakasunod ako dahil alam nating may Kristo na naunang naglilingkod sa atin. May Kristo na nagpakita na handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Anong hindi natin kayang gawin para sa Kanya? Kung mismo ang Diyos nga, ginawa niya para sa atin. Hindi ko kaya magbigay eh. Hindi ko kaya mag-ikapu. Hindi ko kaya mag-tithes. Hindi ko kaya mag-offering. Bakit? Mahirap magbigay kung wala kang ibibigay. Pero alam mo na nagpapasalamat ka sa Diyos, kaya ka nakakapagbigay dahil binigay sa iyo ng Diyos para magkaroon ka ng paraan para magbigay. Not just money. Always include your life. Ngayong buhay natin, napakasimple ng hinihingi ng Panginoon. Anak, Sunday ngayon. Paglaanan mo naman ako ng oras. Paglaanan mo naman ako ng panahon. Lord, wala ako, busy ako eh. Yung 6 na araw, binigay ko sa iyo, anak ha. Bakit yung ikapito, hindi mo maibigay sa akin? Mahirap ba sa iyo ang 2 oras para paglaanan ako, para pakinggan ako, para marinig mo ang mga pangako ko para sa iyo, para mapalakas kita? Because this day, Lord's Day, God's Day, is an anointed day. Pinili ng Diyos para sa mga pinabanal ng Diyos. Kaya ka naririto ngayon dahil nagpapasalamat ka sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa 6 na araw. 6 na araw, mamamahinga ka sa Panginoon ng 1 araw. Yung ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. Araw para sa sama-sama tayong sasamba, sama-sama tayong magtitiwala sa Panginoon. And this time, mga kapatid, pinapaunawa sa atin ng Lord, trabaho ka ng trabaho eh. Bigyan mo ng oras ang Panginoon. Hindi naman tinatanong kung paano kung di ako available ng oras na yan. Give time to the Lord. Just watch again. Replay. Yan ganda ng technology na re-replay. Unlike before, pag di ka nakasimba, na-miss mo na yung buong pagkakataon. So nauso yung nire-record ng preaching. Mabibili mo yung preaching. Makakapag-pa-burn ka ng preaching. Naalala yung binaburn sa CD? Nabibili ka pa para lang mapanood mo. Ngayon, you have this kind of technology, Facebook.
You can replay again and again yung mensahe ng Panginoon. Make time. Kasi si Lord naman na nagbibigay ng buhay. Si Lord naman na nagbibigay ng oras. Bakit wala kang oras sa Panginoon kung siya naman na nagbigay sa iyo ng oras? Always remember Jesus. What Jesus had done into your life. Kapag nakita mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo, mahihiya kang hindi sumunod eh. Mahihiya kang hindi magbigay. Mahihiya kang hindi sundin ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Bakit? Kasi ganun katapat ang Diyos sa buhay mo. Una siyang nagbigay, bago ka pa magbigay. Una siyang nagkaloob, bago ka pa magkaloob. Una siyang naglingkod, bago ka pa maglingkod. Una ang Diyos na nag-serve sa iyo, bago ka pa mag-serve. Una ang Diyos na nagbigay ng kayamanan bago ka yumaman. 'Di ba? Eh wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Dahil siya ang nagkaloob ng lahat ng ito. Amen. God is the giver of all this wonderful and amazing blessing into our lives. Amazing life, amazing journey, amazing family. Si Lord na nagkakaloob niyan. At hindi siya taker, giver siya. Kahit kailan hindi siya nangwawasa. Hindi siya naninira. Hindi siya magbibigay sa iyo ng karamdaman para pahirapan ka. Kaya nga siya ay giver of life, giver of blessing, giver of healing, giver of grace, giver of chance, giver of reconciliation, giver of everything that we need. Una siyang nagbigay. Kaya anong karapatan nating hindi natin ibigay anuman ang bagay na nahihirapan tayong ibigay? Tandaan nyo, mga kapatid, kung nahihirapan tayong sumunod, magtiwala ngayon sa Kanya, o sumunod sa sinasabi niya, remember that what Christ has done for you. At habang sa Kanya ka nakatingin, titibay ang tiwala mo sa Diyos, lalalim ang commitment mo sa Diyos na sumunod sa Kanya. Tayo po lahat ay manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po for this wonderful opportunity of hearing your word, hearing this wonderful blessing of your word, O God. Thank you. Dahil yung mga pangako mo is sure na talagang it's a covenant promise, it's a permanent promise, it's a promise for everlasting promise na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you because of the offering of Isaac, pinakita mo sa amin kung gaano ka permanente at gaano talaga nais mong ituparin ang mga pangako mo sa amin. Thank you for giving us this wonderful message. Because Lord, natutunan namin, Lord, na kung nahihirapan kami na ipagkaloob ng buong buo sa iyo, ang lahat ng pwede naming gawin, paglilingkod, pagbibigay, anumang naming nais gawin sa iyo. Kung nahihirapan man kami, Lord, pinakita po sa buhay ng iyong lingkod na si Abraham. Pinakita doon, Lord. Nahihirapan din siya sa una dahil paano matutupad ang lahat ng pangakong ito, pero pinatunayan mo sa kanya na kung anong ginawa mo sa kanya, ikaw nagkaloob, ikaw nag-require, ikaw rin ang magkakaloob. Kaya habang nakatingin po si Abraham sa iyo, tumibay po yung kanyang pananampalataya sa iyo. Lumalim po ang kanyang commitment sa iyo. Mas lumalim ang pagkakilala niya sa iyo. Ganon din kami, Panginoon. Mas lalo mong palalimin ang aming pananampalataya sa iyo. Bigyan mo kami ng lalong mas matinding pananampalataya, mas matinding makita na pagkilala namin sa sino ang Diyos na meron kami. Maraming salamat po, Panginoon. Always, as always, Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng ito. Kaya kung ano man ang meron kami, kung ano naman ang magagawa namin paglilingkod sa iyo, isang katotohanan, lahat yan una kang nagbigay, una kang naglingkod. Kaya kami nakakapaglingkod, kaya kami nakakapagbigay.
Kaya kami nakakapaghandog ng buhay dahil una kang naghandog. Ikaw ang una sa lahat ng una. Lord, maraming salamat po as we come to you, as we worship you, as we give back the blessing, Lord God, and favor na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami maging tapat na maibalik ito ng buong buo sa iyo. Maraming salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mensaheng iyong pinagkaloob sa amin. Mabuhay ka, maparangalan ka, mapagpala ka, Panginoon, at patuloy, Lord, na maluwalhati ka dahil sa iyong sobra-sobrang kabutihan sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Yan pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen and Amen. Okay? So, ngayon po ay tayo po ay nagpapasalamat dahil lahat po tayo ay patuloy na bless, na hamon sa mensahe ng Panginoon sa araw pong ito. Patuloy ang ating pasasalamat sa pamagitan po ng ating pong pagiging tapat na magbalik sa Panginoon ng mga pinagkaloob sa atin at ibigay natin ang handog natin sa Panginoon. You can give your tithes and your offering to God to support His ministry. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong mga tumutok sa mensahe pong ito, sa linggong ito, sa gawain ng Panginoon ngayon pong araw na ito. Sa lahat ng ating bisita na patuloy na naging pagpapala po ang mensaheng ito sa inyo, pasalamat tayo sa Panginoon dahil siya ang unang nagkaloob nito at kaya tayo nabe-bless, kaya natin natatanggapan lahat ng ito because we have a God who provides everything that we need. Maraming salamat po. God bless you. To God be all the glory. Magandang umaga po at maraming salamat sa mga kapatid nating tumutok mula simula hanggang sa wakas ng ating gawain. Ang biyaya ng Diyos ay laging sumaating lahat at patuloy nating maranasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagpapala. To God be all the glory. Good morning. Have a great weekend. Spend your time with God and with your family. At maraming salamat sa Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat. Ingatan tayo ng Panginoon. Glory to God. God bless you.
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan